Lena, kailangan na nating maghiwalay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. At higit sa lahat, huwag mo nang pahirapan si Celeste. Hindi ka na niya kailangan at lalong hindi na kita kailangan. Ang boses ni Marcus ay parang henging malamig na humahampas sa muka ni Lina. Kasabay ng bawat tibok ng tugtog sa loob ng malaking bulwagan. Hawak-hawak ni Lina ang isang silver tray na may lamang mga baso ng mamahaling wine, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nangangatog. Ilang pulgada lamang ang layo. Nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking ipinangako sa kanya ang habang buhay na nakayakap sa bewang ni Celeste. Ang babaeng walang kahiyahiyang nakangisi sa kanya habang ang mga kamay nito ay nakasabit sa leeg ni Marcus na parang isang ari-arian. Sa kabilang bahagi ng mesa, naroon si Doña Vina. Ang kanyang biyenan ay kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga bisita. Hawak ang isang baso ng champagne at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga matatalim na tingin kay Lina. Bawat paggalaw ni Doña Vina ay tila isang pagpapaalala na si Lina ay wala sa lugar na ito. Na si Lina ay isang estranggero na pinatuloy lamang sa ilalim ng kanilang bubong dahil sa awa. Ang bawat basong inilapag ni Lina sa mesa ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, ang bawat tingin ng mga taong nagbubulungan sa kanyang likuran, at ang bawat salitang binitawan ni Marcus na tumatagos sa kanyang dibdib na parang punyal. Napapikit ng mariin si Lina. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara na kung anong tuyong tinik, mahirap lunukin, mahirap ilabas. Ang kanyang mga binti ay tila naging bato, hindi makagalaw, hindi makatakas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang tray na hawak niya, pero ang natitirang bait niya ay pumipigil sa kanya. Ang mga daliri niya ay naninigas sa pagkakakapit sa gilid ng tray, hanggang sa ang kanyang mga buko ay namumuti na sa tindi ng pagpigil. Ang bawat sandali sa gabing ito ay tila isang habambuhay na pagdurusa na nakabalot sa isang marangyang pagtitipon. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang bawat gabi na ginugol niya sa padaalaga sa pamilyang ito, at ang bawat sentimong inilaan niya para sa kaginhawaan ni Marcos, lahat ng iyon ay tila naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga araw na nangako silang dalawa sa harap ng altar, kung saan ang mga salita ni Marcos ay puno ng katapatan. Pero ngayon, ang mga salitang iyon ay parang mga basag na bubog na nakabaon sa kanyang puso. Bakit ganito kadali para sa kanila na itapon ang lahat? Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan, ito ang kapalit na natanggap niya? Lena, hindi ka ba nakikimig? Sabi ko, ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag mo na kaming bigyan ng eksena sa harap ng mga bisita. Muling wika ni Marcus. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi, bagkus ay puno ng pagkainis. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang tray sa isang gilid na mesa. Ang bawat paggalaw niya ay mabagal, kontrolado, kahit na sa loob niya ay nagugunaw na ang kanyang mundo. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa gitna ng unos. Ang mga mata ni Celeste ay patuloy na nakatitig sa kanya, isang mapang-asar na tingin na naghihintay ng kanyang pagbagsa, ng kanyang pag-iyak, ng kanyang pagmamakaawa. Pero hindi yon ibibigay ni Lina. Hindi sa harap nila. Hindi na yon. Si Lina ay nakatayo sa gitna ng dilim ng kanyang sariling puso, habang ang liwanag ng chandelier sa itaas ay tila nagniningning lamang para sa kaligayahan ng ibang tao. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay hindi na kung bakit ito nangyayari, kundi kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong klaseng kabastusan.
At sa likod ng kanyang tahimik na anyo, may isang desisyon na dahan-dahang nabubuo. Isang desisyon na babago sa takbo ng buhay ng lahat ng taong naroon. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi tumigil ang pagmamalupit ni Doña Vina. Kinabukasan, habang naghahanda ng agahan si Lina sa kusina, marahas na ibinagsak ng binan ang pahayagan sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa matigas na ibabaw ay parang hudyat ng bagyo. Hindi man lang tumingin si Doña Vina sa kanya. Sa halip ay itinuro nito ang kusina na tila isang bilanggo ang kanyang kinakausap. Huwag kang magmalinis, Lina. Kahapon mo pa sana inayos ang pag-alis mo. Huwag mong hintayin na ako pa ang magtapon ng mga gamit mo sa labas. Nakakadiri ang pagkapit mo sa anak ko. Samantalang, alam ng lahat na si Celeste ang tunay na nagpapasaya sa kanya. Nanatiling nakayuko si Lina habang ang mga daliri niya ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng sandok. Ramdam niya ang init ng sopas na niluluto niya, pero mas ramdam niya ang lamig na nagmumula sa mga salita ng biyenan. Bawat salita ay parang latay sa kanyang balat, pero pinili niyang manahimik. Ang katahimikan ay naging sandata niya. Kung sasagot siya, bibigyan niya lamang ng dahilan ang mga ito para pagbintangan siyang walang modo. Doña Vina, ginagawa ko lang po ang tungkulin ko bilang asawa. Mahinang sagot ni Lina. Bagamat sa loob niya, ang bawat kataga ay sumisigaw ng hinanakit. Tungkulin? Anong tungkulin ang pinagsasasabi mo? Ang maging pabigat? Ang maging alipin na walang silbi? Tingnan mo nga ang sarili mo, ni hindi mo kayang bigyan ng tagapagmana si Marcos. Kaya huwag kang magtaka kung bakit siya naghahanap ng iba. Ang babaeng walang silbi ay nararapat lang na palitan ng mas mahusay. Ang bawat salita ni Doña Vina ay may kasamang panunumbat. Ipinapaalala nito ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat kay Lena na kung hindi dahil sa kanila, wala si Lena sa kinalalagyan nito. Ngunit sa bawat pag-ungkat nila sa nakaraan, mas lalong naglilinaw sa isip ni Lena ang katotohanan. Ginamit lamang nila siya para sa sarili nilang interes. Habang naglalakad si Doña Vina papalayo, nag-iwan ito ng isang nakakahilong pabango na humalo sa amoy ng niluluto ni Lena. Dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagduwal. Pumasok si Marcos sa kusina. Hindi man lang siya tumingin kay Lina, dire-diretso siyang kumuha ng kape at hinalikan sa pisini si Celeste na bigla na lang sumulpot sa likuran niya. Ang bawat haplos at lambing nila ay parang punyal na paulit-ulit na itinusok sa dibdib ni Lina. Babe, aalis na kami ni Marcos. May meeting kami sa opisina. Siguraduhin mong malinis ang bahay pagbalik namin, ha? At sana naman, wag mo na kaming gambalain sa mga tawag mo. Wika ni Celeste na may matamis ngunit nakakalasong ngiti. Tumango lang si Lina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa sahig. Nang tuluyan na silang makalabas ng bahay, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Pumasok siya sa kwarto nila ni Marcos. Ang kwartong dati ay saksi sa kanilang mga pangako at binuksan ang drawer ng aparador. Sa pinakailalim, nakatago ang isang lumang dokumento, ang mga papeles na magpapatunay na ang lahat ng ari-arian, ang bahay na ito, at ang kumpanyang kinabibilangan ni Marcos ay nakapangalan sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at diniyal ang numero ng kanyang abogado. Ang kanyang boses, na kanina ay nanginginig sa harapan ni Doña Vina, ay biglang naging matatag at puno ng otoridad. Attorney Reyes, handa na ako. Simulan na natin ang pagbawi sa lahat ng kinuha nila. Hindi na ako magpapaapi pa. Habang nakatingin sa salamin, pinunasan ni Lina ang kanyang mukha. Wala na ang luha. Ang natira na lamang ay isang babaeng handang bawiin ang kanyang dignidad anuman ang maging kapalit. Pero sa likod ng kanyang katatagan, isang malaking tanong ang patuloy na gumugulo sa kanya. Sa oras na ilabas niya ang lahat ng ebidensya,
Kaya ba niyang tignan si Marcos na bumabagsak ng tuluyan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabagal na paghila sa pisinang pasensya ni Lina. Pagkaalis na magkasintahan, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Marcos, isang lugar na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Sa ilalim ng makapal na carpet, naramdaman niya ang isang matigas na bahagi ng sahig. Gamit ang isang maliit na susi na kinuha niya sa aparador, binuksan niya ang tago na cabinet na matagal na niyang pinaghihinalaan. Hindi siya nabigo. Sa loob, natagpuan niya ang mga folder na naglalaman ng mga peking pirma sa mga kontrata ng Alcantara Prime Holdings. Ang mga kamay ni Marcos at Doña Vina ay nakatatak sa bawat transaksyong iligal na naglalayong unti-unting ubusin ang pondo ng kumpanya nang hindi man lang siya kumukutitap. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang papel. Ito ay katibayan ng pagtataksil na higit pa sa usaping puso. Ito ay pagnanakaw. Habang binabasa niya ang mga detalye, isang hindi inaasahang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang itinago ang mga folder sa loob ng kanyang bag at pilit na nagpakalma. Pumasok si Marcos. Mukhang naiwan ang kanyang dokumento sa pagmamadaling umalis. Ang kanyang mga mata ay nanliit na makita si Lina sa loob ng silid-aklatan. Anong ginagawa mo rito, Lina? Sabi ko sa'yo, huwag na huwag kang papasok sa opisina ko. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng utos? Tumingin si Lina ng diretso sa mga mata ni Marcos. Wala na ang takot na dati ay bumabalot sa kanyang mukha. Sa halip, isang kalmadong ngiti ang iginawad niya rito, isang ngiting hindi maintindihan ni Marcos. Naghahanap lang ako ng mga lumang gamit na pwede kong iligpit, Marcos. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ba dapat ayusin ko na ang mga naiwan mo? Napahinto si Marcos. Bahagyang kumunot ang kanyang no, nagtataka sa kakaibang tono ng pananalita ng kanyang asawa. Lumapit si Marcos, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng babala. Huwag kang maging matalino, Lina. Alam mong wala kang laban sa akin. Ang kumpanyang ito, ang buhay na tinatamasa mo, ay utang mo sa akin. Kaya kung ayaw mong magtapos ang lahat ng masama, manahimik ka na lang. Tumalikod si Marcos at kinuha ang kanyang folder sa ibabaw ng mesa. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at muling tumingin kay Lina. Ang hangin sa silid ay tila nabahiran ng tensyon na nakakasakal. Siguraduhin mong nakahanda na ang annulment papers pagbalik ko mamayang gabi. Huwag mo na akong piliting gawin ang hindi ko gusto. Pagkalabas ni Marcos, huminga ng malalim si Lina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa adrenalina. Nalaman niya ang susunod na hakbang ni Marcos, ang pilitin siyang pumirma ng walang laban. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ni Marcos, mas lalong nagiging malinaw ang landas na tatahakin ni Lina. Habang papalubog na ang araw, kinuha ni Lina ang kanyang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe sa kanyang abogado. Ang mensahe ay simple lamang. Simulan na ang pag-freeze sa lahat ng assets. Handa na silang mahulog sa sarili nilang bitag. Ang gabi ay unti-unting bumabalot sa buong bahay. Pero para kay Lina, ito ang simula ng kanyang pagliliwanag. Ngunit isang tanong ang nananatili. Paano kung sa gitna ng lahat ng ito, may isang sikreto si Marcos na hindi pa alam ni Lina, isang sikretong kayang sumira hindi lang sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang pagkatao. Hindi pa man lumalamig ang hapunan, dumating na si Celeste kasabay ang maingay na pagtawa ni Doña Vina sa sala. Ang pagpasok ni Celeste sa bahay ay tila pagpasok ng isang mananakop may bitbit na mga mamahaling shopping bag, tila ipinangangalandakan ang bawat sentimong perang dapat sana ay para sa pagpapatakbo ng bahay. Lena! Asa na ang inutos ko? Huwag mong sabihin na kalimutan mo na naman dahil sa katandaan mo kumilos. Sigaw ni Celeste mula sa sala. Ang boses ay matinis na tumatagos sa bawat sulok ng bahay.
Naglakad si Lena patungo sa sala. Hawak ang isang tray na may mainit na tsaa. Bawat hakbang niya ay banayad, walang bakas ng pagkainis. Nang ilalapag na niya ang tray sa maliit na mesa sa harap ni Celeste, sinadya ni Celeste na iusod ang kanyang paa para harangan ang daraanan ni Lena. Sa isang iglap, natumba ang tray. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa mamahaling carpet at ang mga baso ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay tila isang malakas na sigaw sa katahimikan ng bahay. Ano ba? Ang tanga-tanga mo naman. Alam mo bang imported ang carpet na ito? Hindi mo na nga kayang ibigay ang pangangailangan ni Marcos. Pati ba naman paglilingkod ay hindi mo magawa ng tama? Galit na sigaw ni Celeste habang kunwaring nagpupunas ng kanyang sapatos na tila nadikita ng tsaa. Dumating si Doña Vina mula sa kusina. Ang mukha ay puno ng pagkabalasik. Hindi man lang niya tinanong kung nasaktan ba si Lena, agad nitong hinablot ang braso ng manugang. Dahil sa katangahan mo, ikaw ang maglilinis nito. Gamitin mo ang mga kamay mo at huwag kang gagamit ng anumang gamit pambalot. Gusto kong makita kung gaano kababa ang kaya mong ibaba para sa pamilyang ito. Tumayo si Lina sa gitna ng sala. Ramdam niya ang mga matatalim na tingin ng dalawang babae. Sa halip na magmakaawa o umiyak, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga palad ay lumapat sa magaspang na karpet na may mga bubog. Bawat pagpulot niya sa mga piraso ng baso ay may kasamang bahagyang pagbaon ng bubog sa kanyang balat. Ngunit nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo. Alam niyang sa bawat pagtrato nila sa kanya ng ganito, lalong nagiging madali ang pagbuo ng ebidensya para sa kasong emotional at mental abuse na isasampa niya. Masaya ka na ba, Celeste? Tanong ni Lena ng mahina, habang ang dugo mula sa kanyang daliri ay nagsisimulang tumulo sa carpet. Masaya? Siyempre! Nakikita ko ang lugar mo ang lugar ng isang taong hindi kailanman magiging sapat para sa lalaking mahal ko. Sagot ni Celeste nang may pangumutya habang tinitingnan si Lena na parang isang basahan. Hindi sumagot si Lina. Alam niyang sa bawat hapdi na nararamdaman niya sa kanyang kamay, may katumbas na pagbagsak para kay Celeste. Habang naglilinis, nakita ni Lina ang cellphone ni Celeste na nakapatong sa sofa, hindi ito nakalock. Sa isang mabilis na pagkilos, habang nagkukunwaring kinukuha ang huling piraso ng bubog, mabilis niyang nasync ang kanyang device sa cellphone ni Celeste. Ngayon, bawat text, bawat tawag, at bawat transaksyon ng babaeng ito ay diretso nang dadaloy sa kanyang sariling sistema. Nang tumayo si Lina, iniwan niya ang madugong marka ng kanyang palad sa gilid ng mesa bilang tanda. Tumingin siya kay Celeste, isang titig na punong-puno ng awa, hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng akala niya ay nananalo na. Sige, Celeste, i-enjoy mo ang bawat sandali. Dahil alam nating dalawa, ang lahat ng ito ay hiniram mo lang sa akin. Iniwan niya silang dalawa na nagtataka sa kakaibang tono ng kanyang boses. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Lina ang unang dampi ng tagumpay. Ang bitag ay nakalatag na at ang biktima ay kusang pumasok sa loob. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Habang abala sina Marcos at Celeste sa labas, tahimik na nakaupo si Lina sa veranda. Hawak ang isang tablet kung saan dire-diretsong pumapasok ang mga impormasyon mula sa cellphone ni Celeste. Ang mga mensahe, ang mga tawag, at higit sa lahat, ang mga transaksyon sa bangko ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan. Si Celeste ay hindi lamang basta kabit, kundi isang masugid na naglalabas ng pondo ng kumpanya patungo sa mga pribadong account sa ibang bansa. Habang binabasa ni Lina ang bawat detalye, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding pagkadismaya, hindi para sa sarili, kundi para kay Marcos. Ang lalaking akala niya ay matalino. Ang lalaking akala niya ay may prinsipyo.
ay sunod-sunuran sa isang babaeng nilalason lamang ang kanyang kinabukasan. Biglang tumunog ang pinto. Dumating si Marcus, mukhang pagod at balisa. Sa sandaling, makita niya si Lina. Imbes na dumaan ng diretsyo, huminto siya. Ang kanyang mga mata ay pagod. May bakas ng matinding pressure sa opisina. Lena, kailangan kong malaman. Bakit ang kalmado mo pa rin pagkatapos ng lahat ng nangyari? Hindi ba dapat nagwawala ka na? Hindi ba dapat humihi ka na ng tawad sa akin para hindi na matuloy ang annulment? Wika ni Marcus. Ang boses ay puno ng pagtataka, na tila hinahanap niya ang dating Lena na marupok at mapagmahal. Tumingin si Lena sa kanya. Ang mga mata ay malalim at mapayapa. Marcus, pagod na akong umiyak. Pagod na akong magmakaawa para sa pagmamahal na matagal na palang wala. Kung gusto mong maghiwalay tayo, sige, ibinibigay ko na ang gusto mo. Pero tandaan mo, ang bawat desisyon ay may kapalit. Bahagyang natigilan si Marcus. Ang mga salita ni Lina ay walang talim, ngunit may bigat na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang balikat ni Lina, pero agad itong umiwas. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Huwag mo akong hawaan, Marcus. Ang paggalang ay nawala na noong araw na ipinamigay mo ako sa harap ng ibang tao. Mahinahon, ngunit mariing pahayag ni Lina. Sa sandaling yon, nakita ni Lina ang pag-aalinlangan sa mga mata ng asawa. Para bang sa isang segundo, nakita ni Marcus ang babaeng pinakasalan niya noon, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lakas nung wala pa siyang wala. Pero mabilis ding naglaho yun nang dumating si Celeste mula sa likod ni Marcus. Nakakapit sa braso nito ng mahigpit. Marcus, babe, tara na. Sabi mo ay bibili tayo ng bagong sasakyan para sa akin? Sambit ni Celeste. Ang boses ay matamis, ngunit may halong pagmamay-ari. Muling bumalik ang tigas sa mukha ni Marcus. Tiningnan niya si Lina ng huling beses bago tumalikod at sumunod kay Celeste. Naiwan si Lina na nakatanaw sa kanilang papalayo. Hindi siya nasaktan. Sa halip, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa loob ng tablet, nakita niya ang isang text message na galing sa isa sa mga katrabaho ni Marcus sa Alcantara Prime Holdings. Marcus, malaki ang nabawas sa pondo ng kumpanya ngayong buwan. Kailangan natin ng paliwanag bago mag-audit sa susunod na linggo. Ang bitag ay hindi lang nakalatag. Ito ay nagsisimula ng kumagat. Ang pag-iwas ni Lina kanina ay hindi dahil sa pot, kundi dahil sa pag-unawa na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang taong nararapat niyang hawakan. Si Marcus ay naglalakad na patungo sa bangin at sa pagkakataong ito, hindi na si Lina ang magiging sasalo sa kanya. Ang hapong iyon ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Habang nakaupo si Lina sa loob ng kanyang silid, kumatok si Tita Baby ang matandang kasambahay na nagsilbing katuwang niya mula pa noong bata pa siya. Dahan-dahang pumasok ang matanda, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate at naupo sa tabi ni Lina nang walang pasabi. Lena, anak, huwag mong hayaang kainin ka ng pot. Ang paghihigante ay parang apoy na tumutupok sa sarili bago nito maabot ang kaaway. Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Lena kay Tita Baby. Sa loob ng ilang taon, ang matandang ito ang tanging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis, ang mga gabi ng pag-iyak sa ilalim ng kumot, ang mga araw ng pagpapanggap na masaya sa harap ng mga bisita ni Doña Vina. Hindi po ito paghihiganti, Tita Baby. Ito po ay katarungan. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit nilang isinumbat ang utang na loob ko. Sabi nila, kung hindi raw dahil sa kanila, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Pero ang totoo, ang kumpanyang pinapatakbo ni Marcus ay mula sa dugo at pawis ng aking mga magulang na sila mismo ang nagmaniobra para makuha. Nagulat si Tita Baby sa narinig.
Hindi alam ng matanda na may alam si Lina sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at kung paano unti-unting kinamkam ng pamilya Alcantara ang kanilang ari-arian sa ilalim ng pagbabalat kayo ng pagtulong. Alam mo na ang lahat? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Matagal ko nang alam, Tita Baby. Hinayaan ko lang sila. Hinayaan ko silang maniwala na ako ay isang walang laban na biktima dahil iyon ang paraan para makita ko ang bawat galaw nila. Nayon, tapos na ang panahon ng pagpapanggap. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang malakas na pagbabagsak ng mga pinto sa ibaba. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Vina, puno ng hysterical na galit. Anong nangyari? Paano nagkaroon ng audit na yun? Marcos, bakit hindi mo sinabi na kulang ang pondo ng kumpanya? Dahan-dahang tumayo si Lina at lumabas ng silid. Mula sa itaas ng hagdan, pinanood niya ang eksena sa ibaba. Si Marcos ay nakatayo sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang kanyang buhok habang ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa harap niya, nakatayo si Doña Vina na nanginginig sa galit. At si Celeste na mukhang walang kibo, pilit na iniiwasan ang tingin ni Marcos. Hindi ko alam, Ma. Lahat ng pera na ilipat na sa mga investment na sinabi ni Celeste. Hindi ko akalaing mawawala lahat ng iyon sa isang kurap. Sigaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Celeste kay Marcos. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagkunwari. Investment? Marcos, investment mo yon. Huwag mo akong idamay kung ikaw ang nagdesisyong ilagay ang pera sa mga peking account na yon. Natawa ng mahina si Lina mula sa hagdan. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila isang malamig na hampas na nagpatahimik sa tatlo sa ibaba. Sabay-sabay silang lumingon sa kanya. Ang mga mukha nila puno ng takot, pagtataka at pagkalito ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Lina sa loob ng mahabang panahon. Ano ang tinatawa-tawa mo, Lina? Sigaw ni Doña Vina. Ang kanyang boses ay tila isang basag na trumpeta. Natatawa lang ako sa inyo, sagot ni Lina habang dahan-dahang bumababa ng hagdan, ang kanyang bawat hakbang ay may awtoridad. Ang sabi nyo, utang na loob ko ang buhay ko sa inyo. Pero tignan nyo ang sarili nyo ngayon. Ang kayamanang pinagpuyatan nyo ng nakawin ay unti-unti nang naglalaho. Hindi ba't nakakatawa na ang taong itinuring ninyong basahan ang siya mismong nakakaalam kung paano kayo babagsak? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Sa sandaling yon, alam ni Marcos na hindi na ang dating Lina ang nasa harap niya. At para sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot hindi sa audit, kundi sa babaeng dati ay hawak niya sa kanyang mga palad. Ang bahay na dating puno ng kapangyarihan ni Doña Vina ay tila nabalot ng makapal na ulap ng pangamba. Hindi nakasagot si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig kay Lina na parang ngayon lamang niya nakilala ang babaeng halos 5 taon niyang sinaktan. Ano ang ibig mong sabihin, Lina? Ano alam mo? Mautal-utal na tanong ni Marcos habang unti-unting umatras palayo sa kanyang asawa. Hindi sumagot si Lina. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang clutch bag at marahang inilapag sa mesa sa gitna ng sala. Ang tunog ng envelope na tumama sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol ng hukuman. Nandun lahat, Marcos. Bawat sentimong ninakaw nyo, bawat pirma ninyong peke, at bawat transaksyong ipinadaan nyo sa pangalan ko nang wala akong pahintulot. Ang Alcantara Prime Holdings ay hindi ninyo pag-aari. Ibinigay ko lang ang pamamahala sa inyo para makita ko kung gaano kayo kabilis masilaw sa pera. Biglang lumapit si Celeste, pilit na inaabot ang envelope, pero agad itong binawi ni Lena. Huwag kang lalapit, Celeste. Malamig na babala ni Lina. Dahil sa'yo, ang cellphone mo ay naging window ko sa lahat ng ginawa ninyo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga secret accounts mo sa abroad? Akala mo ba ay ligtas ka na? Napanganga si Celeste.
Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng maputlang takot. Tumingin siya kay Marcos, naghahanap ng kakampi. Pero si Marcos ay nakatitig lamang sa sahig, tila duwag na tinatakasan ang katotohanan. Lena, anak, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Doña Vina, ang kanyang boses ay naging malambot. Isang pagbabagong anyo na puno ng pagpapanggap. Pamilya tayo. Maari nating ayusin ito. Huwag mo kaming ipakulong. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Natawa ng mapakla si Lena. Isang tunog na walang bakas ng pag-aalinlangan. Reputasyon? Anong reputasyon ang natitira sa inyo? Ang reputasyon nyo bilang mga magnanakaw? Doña Vina, ang utang na loob na laging mong isinusumbat sa akin ay nabayaran na sa bawat araw na kinailangan kong magtiis sa inyong mga pang-aabuso. Tumingin si Lina sa paligid ng mansyon sa bawat mamahaling gamit na dati ay nagsilbing hawla niya. Ngayon, ang lahat ng ito ay wala ng halaga. Ang tunay na kayamanan ay ang kalayaang nararamdaman niya sa sandaling ito. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para lisanin ang bahay na ito. Pagkatapos ng oras na yon, ang mga pulis na ang magpapasya kung saan kayo nararapat. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Lina at nadlakad patungo sa hagdan. Hindi siya lumingon, kahit narinig niya ang paghagulgol ni Celeste at ang bulyaw ni Doña Vina kay Marcos. Ang bawat hakbang niya paakyat ay tila pag-akyat sa isang bagong yugto ng buhay. Isang buhay na wala na ang anino ng pamilyang sumira sa kanya. Ngunit sa loob ng kanyang silid, pagkasara ng pinto, napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi. Sa gitna ng lahat ng katapangan, ang hapdi ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang tanong na hindi mawala-wala sa kanyang isipan ay, pagkatapos nito, ano ang susunod para sa kanya? Kaya ba niyang buksan muli ang kanyang puso? O ang lahat ng ito ay nag-iwan ng permanenteng peklat na hindi na kailanman maghihilom? Kinabukasan, ang mansyon ay nakabalot sa isang nakakasakal na katahimikan. Wala na ang ingay ng mga utusan, wala na ang bulyaw ni Doña Vina, at wala na ang mapagkunwaring paglalambing ni Celeste. Ang bahay na dati ay punong-puno ng tensyon, ay naging malawak at walang laman, tila isang rebulto ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Nakatayo si Lena sa harap ng malaking bintana sa sala. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-alis ng mga gamit ng kanyang asawa at ng pamilya nito. Bawat kahon na isinasakay sa truck ay tila isang piraso ng kanyang nakaraan na kusang humihiwalay. Ang bawat pagtapon ng mga lumang gamit ay isang hakbang patungo sa paglaya. Ngunit sa kabila nito, hindi mapigilan ni Lena na makaramdam ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi. Ito ay ang pagtanggap na ang lahat ng panahong ginugol niya para sa pag-ibig na akala niya ay totoo, ay naging isang malaking pagkakamali lamang. Biglang bumukas ang pinto. Si Tita Baby ay pumasok, may dalang isang maliit na kahon. Ibinigay niya ito kay Lena ng may pag-iingat. Lena, naiwan ito ni Marcos sa ilalim ng kanyang kama. Hindi ko alam kung dapat mo itong makita, pero sa tingin ko, nararapat lang na malaman mo ang lahat bago mo tuluyang isara ang kabanatang ito. Binuksan ni Lena ang kahon. Sa loob, naroon ang isang lumang litrato nila ni Marcos noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, kasama ang isang diary na mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga sulat ni Marcos na dati ay hindi niya nabasa, mga sulat na isinulat nito bago pa man siya maimpluwensyahan ng kanyang ina. Binasa ni Lina ang mga linya. Lina, sana balang araw maging sapat ako para sa'yo. Sana hindi mo mapansin ang mga bahid ng kadiliman sa pamilya ko.
Gusto ko lang maging masaya tayo, malayo sa lahat ng gulo. Nanikip ang dibdib ni Lina. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim sa likod ng kanyang katapangan ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa mahal pa niya si Marcos, kundi dahil sa pagkaawa sa taong nawala ang sarili sa gitna ng kasakiman at kontrol ng kanyang ina. Ang lalaking pinakasalan niya ay unti-unting nilamon ng mundong ginagalawan nito, hanggang sa wala nang natira sa kanya, kundi ang anino ng isang taong wala ng prinsipyo. Tita Baby, ang taong minahal ko ay matagal na palang patay. Mahinang bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Minsan anak, ang pinakamalaking paghihigante ay ang pagpapatawad hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang likod ni Lena. Sa sandaling yun, naupo si Lina sa sahig. Hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang bawat patak nito sa bintana ay tila humuhugas sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraang 5 taon. Nang tumahan siya, tumingin si Lina sa refleksyon niya sa salamin. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pagod, ay ngayon ay may ningning na ng pag-asa. Ipinikit niya ang diary at dahan-dahang ipinasok ito sa kahon. Hindi niya ito susunugin, dahil ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda, hindi niya alam na sa labas ng gate nakatayo si Marcos, basang-basa ng ulan, nakatingin sa direksyon ng kanilang silid. Hindi niya kayang pumasok, hindi niya kayang humarap. Ang tanging nagawa niya ay ang tumingin sa malayo, habang ang bawat segundo ng kanyang pagsisisi ay unti-unting nagiging isang habambuhay na pagdurusa. Ang paglipas ng ilang linggo ay tila isang malinis na paghugas sa lahat ng alikabok na naiwan ng nakaraan. Ang bahay ay hindi na isang hawla, kundi isang tahimik na kanlungan. Hindi na kailangang mag-alala ni Lina sa bawat yabag sa hagdan o sa bawat mapanghusgang tingin na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng kanyang buhay. Ngayong umaga, maagang nagising si Lina. Ang sinag ng araw na tumatagos sa kortina ay mas maliwanag, mas mainit at puno ng pangako. Sa mesa sa dining room, nakalatag ang mga dokumento para sa pag-aayos ng operasyon ng Alcantara Prime Holdings. Hindi na ito ang kumpanyang dati ay pinapatakbo ng mga kamay na mapang-abuso. Ito na ang kumpanyang itatayo niya based sa pagpapahalaga sa bawat empleyado. Lena, may mga panauhin tayo sa labas. Sila ang mga kinatawan mula sa labor union at ang mga legal counsel para sa bagong management. Pahayag ni Tita Baby habang inilalapag ang mainit na kape sa mesa. Tumango si Lena. Pagkatapos ng lahat ng gulo, marami sa mga empleyado ang nawala ng tiwala sa kumpanya dahil sa mga nakaraang anomalya. Ang misyon ni Lena ngayon ay hindi lang bawiin ang kumpanya, kundi bawiin ang tiwala ng mga taong umasa sa kanila. Habang naglalakad siya patungo sa opisina, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa lobby. Siya si Elena, isa sa mga matagal ng empleyado na dati ay inapiri ni Celeste dahil sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga manggagawa. Nang magkita ang kanilang mga mata, isang alanganing ngiti ang iginawad ni Elena. Mang Lena, hindi ko po inakalang babalik kayo para ayusin ang lahat. Marami sa amin ang nawala na ng pag-asa. Mahinang wika ni Elena. Lumapit si Lina at hinawakan ang kamay ng empleyado. Hindi ito isang paghawak ng isang amo sa kanyang tauhan, kundi ng isang tao sa kapwa-tao. Hindi ko kayo pababayaan, Elena. Ang kumpanyang ito ay hindi pag-aari ng iisang tao lamang. Ito ay bunga ng inyong pagsisikap. Sisiguraduhin ko sa pagkakataong ito, ang bawat isa sa inyo ay mabibigyan ng nararapat na pagkilala. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, isang anino mula sa labas ng gusali
ang nagmamasid. Si Marcus. Nakasuot ng lumang jacket. Mukhang hindi na ang lalaking dati ay laging nakasuit at mabango. Tinitignan niya si Lina mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghanga na hinaluan ng matinding pagsisisi. Alam niyang hindi na niya kayang lumapit. Ang bawat hakbang ni Lina ay patungo sa isang kinabukasan kung saan wala na siyang puwang. Naramdaman ni Lena ang presensya sa labas at sandaling tumingin sa bintana. Nakita niya ang anino ng isang lalaking dati ay naging mundo niya. Sandaling huminto ang kanyang tibok ng puso. Ngunit mabilis din itong bumalik sa normal. Hindi nagalit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagtanggap. Tita baby, pakisabi sa guard na huwag hayaang pumasok ang sinuman na walang appointment, kahit sino pa sila. Utos ni Lena ng mahinahon. Binalik niya ang kanyang atensyon sa mga papeles. Ang kanyang panulat ay mabilis na lumalagda sa mga kontrata. Bawat lagda ay isang hakbang palayo sa nakaraan. Wala na siyang balak lumingon. Ang bawat pahina ng kanyang buhay ay malinis na. At ngayon, siya na ang may hawak ng panulat para isulat ang susunod na kabanata. Habang lumulubog ang araw, ang opisina ay naging tahimik muli. Tumayo si Lina at humarap sa malaking salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng laging nagtatago ng luha. Ang nakikita na niya ay ang isang pinuno, isang babaeng matapang, at higit sa lahat, isang babaeng tunay na malaya. Ang bawat araw ay naging isang proseso ng paghihilom. Ngunit hindi ito nangangahulugan na walang mga bagyo na dumating. Isang hapon, habang nag-aayos si Lina ng mga dokumento sa loob ng kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang sekretarya, kundi si Doña Vina. Ang babaeng dati ay may tindig na parang reyna, ay mukhang matanda na at pagod. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na, at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Akala mo ba ay mananalo ka, Lina? Akala mo ba ay matutuwa ang mga tao kapag nalaman nila ang lahat ng baho na nilabas mo? Panimula ni Doña Vina. Ang boses ay nangangatog, ngunit pilit na nagpapanatili ng bagsik. Hindi tumingin si Lina mula sa kanyang mga papel. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa ng may mahinahon na ritmo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nagbigay ng mas matinding tensyon kaysa sa anumang sigawan. Doña Vina, hindi ito tungkol sa panalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng nararapat. Ang mga tao ay hindi natutuwa sa baho, natutuwa sila sa katotohanan. At ang katotohanan ay malaya na silang nakahinga mula sa inyong pananakal. Lumapit si Doña Vina sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakadapo sa ibabaw nito. Nilamon ka na ng kapangyarihan. Akala mo ba ay malinis ka? Ang lahat ng ito, sinimulan mo para lang mapahiya ang pamilya namin. Magsisisi ka rin balang araw, Lina. Darating ang panahon na mararamdaman mo ang lupit ng mundong ito ng mag-isa. Tumayo si Lina ng marahan. Hinarap niya ang kanyang binan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang isa ay puno ng pot, ang isa ay puno ng kalmado na awa. Doña Vina, ang tanging kinatatakutan ko noon ay ang mawalan ng pamilya. Pero naintindihan ko na, ang pamilya ay hindi nakadepende sa apelyido o sa yaman. Ito ay nakadepende sa pagmamahal at respeto na kailanman ay hindi ninyo ibinigay. Sa wakas, malaya na ako sa inyong mga sumpa. Umatras si Doña Vina, parang may isang invisible na pader na humarang sa kanya. Napagtanto niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Lena na kayang manipulahin. Ang tingin ni Lena ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagkaunawa. Umalis na kayo, Doña Vina. Ito ang huling beses na tatanggapin ko ang inyong pagbisita. Ang susunod na pagkakataon na magkikita tayo ay sa loob ng korte, kung saan ang batas ang magpapasya kung sino ang may kasalanan. Pagkalabas ni Doña Vina,
Naupo si Lina sa kanyang upuan at bumuga ng malalim na hangin. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang pagtanggal ng isang tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, isang mensahe ang pumasok sa kanyang tablet. Mula ito sa isang pribadong investigator. Ma'am Lena, nakita na namin ang lokasyon ni Celeste. Mukhang magtatago siya sa isang maliit na apartment sa probinsya. At may balak siyang ilabas ang nalalabing pera na itinatago niya sa isang dummy account. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa kabila ng pag-unlad ng kumpanya at ang pagtayo niya sa sariling mga paa, may isang huling bahagi ng nakaraan na kailangan niyang tuldukan. Tumingin si Lina sa labas ng bintana. Ang langit ay nagiging kulay ube at gabi. Ang mga bituin ay nagsisimulang magdingning. Alam niya, ang pagpili sa katarungan ay nangangahulugang pagharap sa lahat ng dumi ng nakaraan hanggang sa wala ng matirang anino. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang susi. Oras na para wakasan ang huling yugto ng panlilinlang. Ang biyahe patungo sa probinsya ay puno ng mga tanawin na dati ay hindi napapansin ni Lina. Ang mga palaya na tila isang dagat ng ginto sa ilalim ng papalubog na araw, ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, lahat ng ito ay paalala ng isang simpleng buhay na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng sasakyan, hindi huminto ang tibok ng puso ni Lina. Hindi ito kaba, ito ay paghahanda. Nang makarating siya sa isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang eskimita, ang kapaligiran ay tahimik. Amoy basang lupa at usok ng kahoy ang humahalimuyak sa hangin. Dahan-dahang lumabas si Lina sa sasakyan. Hindi siya nagdala ng bodyguard dahil ito ay isang usaping kailangang matapos sa pagitan nila ni Celeste. Kumatok siya sa pintuan. Ang tunog ng mga kuko sa kahoy ay tila isang babala. Pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang pinto. Si Celeste, na dati ay laging naka-makeup at suot ang pinakamahalagang damit, ay ngayon ay mukhang ibang-iba. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang muka ay walang kolorete, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lena, paano mo nalaman? Nauutal na wika ni Celeste habang pilit na humaharang sa pintuan. Walang sikreto ang mananatiling nakatago, Celeste. Lalo na kung ang pondo na ginamit mo ay bakas sa bawat galaw mo. Sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Pilit na sinara ni Celeste ang pinto. Pero mabilis na napigilan ni Lina ang paggalaw nito gamit ang kanyang kamay. Hindi marahas, ngunit matatag. Hindi ako nandito para manakit. Nandito ako para tapusin ang lahat. Alam kong nasa iyo ang access sa mga huling pondo na itinatago mo. Ibalik mo ang lahat at bibigyan kita ng pagkakataon na makapagsimula ng malinis. Pero kung hindi, ang mga ebidensyang hawak ko ay sapat na para ibulit ka sa bilangguan habang buhay. Napaupo si Celeste sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumugyog sa tindi ng pag-iyak. Ang babaeng dati ay puno ng yabang ay wala nang natira kundi ang takot. Wala na ako sa lahat, Lena. Iniwan ako ni Marcos. Kinuha ng mga bangko ang lahat ng gamit ko. Akala ko kapag nakuha ko ang pera, magiging masaya ako. Pero bakit ganito? Bakit mas lalo lang akong naging miserable? Tumingin si Lena sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Hindi niya naramdaman ang saya ng paghihigante. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagkaawa. Ang kasakiman ay parang isang lason na bumubura sa pagkatao. At ngayon, nakikita na niya ang resulta nito. Dahil ang kaligayahan na hinahanap mo ay hindi nabibili ng perang galing sa panloloko, Celeste. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sariling pagkakamali. Inilabas ni Celeste ang isang maliit na laptop mula sa ilalim ng kanyang higaan at ibinigay ito kay Lina. Ito ang lahat, password at access code. Patawarin mo ako.
Hindi ko alam kung paano babalik sa dati. Kinuha ni Lina ang laptop. Tumingin siya kay Celeste sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pot, tanging isang malinaw na pagpapaalam. Hindi mo na kailangang bumalik sa dati. Kailangan mo magsimula ng bago. Pero ang mga ginawa mo, kailangan mong harapin sa harap ng batas. Habang naglalakad si Lina pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Ang misyong ito ay tapos na. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay na niya. Pero habang paandar ang sasakyan, hindi niya maiwasang isipin ang kinabukasan, hindi ang kinabukasan ng kumpanya, kundi ang sarili niyang kinabukasan. Ang lahat ng sagabal ay wala na. Pero handa na ba siyang harapin ang susunod na yugto ng kanyang buhay nang mag-isa? Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at puno ng ingay ng mga legal na hakbang. Ang Alcantara Prime Holdings ay bumalik sa maayos na operasyon. Ngunit hindi na ito ang dating kumpanya. Ngayon, ang bawat desisyon ay dumadaan sa masusing pagsusuri at ang bawat empleyado ay nakakaramdam ng seguridad na matagal nilang hinangad. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Lina sa harap. Ang kanyang pananamit ay simple, ngunit nagpapakita ng awtoridad at dignidad. Sa kabilang banda, nakaupo sina Marcus, Doña Vina at Celeste. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng pagod at kahihiyan. Hindi na sila ang mga taong mayayabang na nakilala ni Lina. Sila na ngayon ang mga taong nawalan ng lahat dahil sa sarili nilang mga desisyon. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isa-isang inilabas ang mga ebidensya. Ang mga dokumentong peke, ang mga transaksyong ilegal, at ang mga testimonya ng mga empleyadong niloko nila lahat ay naging saksi sa kanilang mga kasalanan. Lena, pakiusap. Magkausap tayo. Pabulong na pakiusap ni Marcus nang mag-break ang hearing. Hinabo niya si Lena sa labas ng courtroom. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Huminto si Lena at tumingin sa kanya. Walang galit, walang pot. Tanging isang malamig na distansya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marcus. Ang lahat ng sasabihin mo ay dapat sa harap na ng hukom. Ang oras mo para sa akin ay matagal nang lumipas. Mahal kita, Lena. Nagkamali lang ako dahil sa impluwensya ni Mama at ni Celeste. Patawarin mo ako. Ayusin natin ito. Pagpupumilit ni Marcus, habang pilit na humahawak sa braso ni Lena. Mabilis na tinanggal ni Lina ang kanyang braso mula sa pagkahahawak nito. Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Hindi ako naging biktima dahil sa kanila, Marcus. Naging biktima ako dahil hinayaan kitang gawin iyon sa akin. Ang pagmamahal ay hindi sapat na dahilan para maging bulag sa kasamaan. Ang pagkakamali mo ay hindi dahil sa kanila. Ito ay dahil sa sarili mong kakulangan ng prinsipyo. Pagkatapos ng mga salitan iyon, tinalikuran ni Lina si Marcus. Sa bawat hakbang niya palayo, parang nababawasan ang bigat na daladala niya sa kanyang balikat sa loob ng mahabang panahon. Nang bumalik siya sa loob ng courtroom, hindi siya tumingin sa direksyon ng kanyang mga dati ng pamilya. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa hukom. Nang ilabas ang hatol, ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang hatol ay malinaw at matigas. Ang hustisya, na matagal na nabaon sa kasinungalingan, ay sa wakas ay lumabas din. Habang palabas si Lina sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka. Naramdaman niya ang init nito hindi lang sa kanyang balat, kundi sa loob ng kanyang puso. Ang hustisya ay naipatupad na. Pero sa kabila ng lahat, isang kakaibang pakiramdam ang dumating kay Lina. Hindi ito ang saya na inaasahan niya, kundi ang kaluwagan. Ang paghaharap na ito ay hindi lang para sa kanila. Ito ay para sa sarili niyang paghilom. Ngayon,
Ang nakaraan ay nakabaon na sa ilalim ng hatol ng batas. At ang hinaharap ay isang blankong papel na naghihintay na sulatan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang hatol ng korte. Ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Alcantara ay unti-unti nang humuhupa. Pinalitan ng mga kwento tungkol sa muling pagbangon ng Alcantara Prime Holdings sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Lena. Sa isang payapang hapon, nakaupo si Lina sa veranda ng kanyang bahay. Hawak ang isang libro habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubob ng araw. Hindi na ito ang mansyon na puno ng tensyon at kasinungalingan. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng katahimikan at kapayapaan na siya mismo ang bumuo. Biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang muka ni Tita Baby na may dalang isang malaking palumpon ng mga sunflowers. Lena, may nag-iwan ito sa gate. Walang nakasulat na pangalan, pero tingnan mo ang card. Wika ng matanda habang iniaabot ang mga bulaklak. Kinuha ni Lina ang maliit na card. Ang sulat kamay ay pamilyar isang liham mula sa isang taong hindi nga inaasahang magpapadala pa. Ito ay mula kay Marcus, mula sa loob ng bilangguan. Lina, hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang mga salita. Gusto ko lang sabihin na sa bawat araw na lumilipas dito sa loob, unti-unti kong nakikita ang lalaking naging ako dahil sa sarili kong kahinaan. Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan kahit gaano ito kasakit. Sana ay mahanap mo ang lahat ng kaligayahang nararapat sa iyo. Hindi mo na kailangang sumagot. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako sa paraang hindi mo na kailangang maranasan. Pinagmamasdan ni Lina ang bawat titik ng liham. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang mga salita ni Marcus ay hindi na mga punyal na tumatago sa kanyang puso. Ang mga ito ay mga dahon na lamang na natuyo at nalagas na sa puno ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang tinupi ang liham at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya sa mga sunflowers at hinaplos ang mga talulot nito. Ang mga bulaklak ay sumisimbolo sa pag-asa at sa liwanag na laging sumusunod sa dilim. Tita Baby, tawag niya sa matanda na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. Ihanda natin ang mga papeles para sa charity foundation na itatayo natin. Gusto kong tumulong sa mga kababaihan na nakaranas ng ganitong uri ng pagmamalupit. Ito ang dapat maging legacy ng lahat ng nangyari. Ngumiti si Tita Baby. Ang ngiting iyon ay puno ng pagmamalaki sa babaeng itinuring niyang tunay na anak. Sa sandaling yun, naramdaman ni Lina ang isang bigat na tuluyang nawala. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa mga inaasahan na ibang tao. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal na nakakasakal. Siya ay si Lina, isang babaeng matapang, malaya, at higit sa lahat, buo. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng bahay, hindi na siya tumingin sa likod. Ang hinaharap ay hindi na isang misteryo na dapat katakutan. Ito ay isang canvas na siya ang pipinta. At sa bawat pagtibok ng kanyang puso, ramdam niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang yugto ng sakit ay tapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang isang taon. Ang Alcantara Prime Holdings ay hindi na lamang isang korporasyon. Ito ay naging simbolo ng pagbangon at katarungan. Ang pundasyon na itinayo ni Lena ay nagbibigay na ng scholarships at legal support sa daan-daang kababaihan sa buong bansa. Sa bawat pagbisita ni Lena sa mga center, ang kanyang puso ay napupuno ng kaligayahan na hindi kayang pantayan ng anumang materyal na bagay. Isang maaliwalas na umaga, habang naglalakad si Lina sa isang parke malapit sa kanyang opisina, napansin niya ang isang grupo ng mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng mga puno ng nara. Ang kanilang tawa ay parang musika na nagbibigay ng buhay sa kapaligiran. Sa tabi niya, isang lalaki ang lumapit, hindi si Marcus,
at hindi rin sinumang bahagi ng kanyang nakaraan. Siya si Julian, isang arkitekto na nakilala niya sa mga gawaing panlipunan ng kanyang foundation. Magandang umaga, Lina. Nakita ko ang balita tungkol sa inyong expansion ng foundation. Napakaganda ng ginagawa ninyo. Bati ni Julian na may matapat na ngiti. Tumingin si Lina kay Julian. Sa loob ng mahabang panahon, ang pag-ibig ay naging salitang kinatatakutan niya. Ngunit sa piling ni Julian, ang lahat ay tila natural at magaan. Walang pilit na pagpapanggap. Walang pangangailangang maging perpekto. Salamat, Julian. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ang foundation ay bunga ng pagtutulungan ng mga taong naniwala na hindi pa huli ang lahat para magbago. Sagot ni Lina. Naglakad silang dalawa sa gilid ng lawa. Hindi sila nagmamadali. Ang bawat pag-uusap ay punong-puno ng paggalang at pag-unawa. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Lena na kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga sugat ay naghilom na, at ang mga pilat na natira ay nagsisilbi na lamang bilang paalala ng kanyang katapangan. Lena, gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Hindi para punan ang nakaraan mo, kundi para samahan ka sa pagbuo ng hinaharap mo. Pahayag ni Julian, ang boses ay mahinahon at puno ng katapatan. Huminto si Lena at tumingin sa malayo. Nakita niya ang refleksyon ng langit sa tubig malenaw at walang bahid. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang luha, ang pagtataksil, ang pagbagsak, at ang pagbangon. Lahat ng iyon ay kinailangan para maging ang taong siya ngayon. Salamat, Julian. Sa ngayon, gusto ko lang namnamin ang kalayaang ito. At sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa kung ano ang dadalhin ng bukas. Sagot ni Lina. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, nagpapakawala ng mga tuyong dahon mula sa mga puno. Ang mga dahon ay dahan-dahang lumilipad patungo sa malayo, parang mga alaala na tuluyan ng tinangay ng panahon. Hindi na si Lina ang babaeng umaasa sa pagtanggap ng iba. Siya na ang nantatakda ng sarili niyang halaga. At habang naglalakad sila ni Julian papalayo sa parke, ramdam ni Lina ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa kanya na. Ang bawat hakbang ay hindi na pasanin, kundi isang pagdiriwang ng kanyang sariling pagkakatao. Ang nakaraan ay tapos na, at ang hinaharap ay punong-puno ng pag-asa. Ang panahon ng paghihilom ay hindi nangangahulugang paglimot. Ito ay ang pagtanggap sa bawat bahagi ng kasaysayan na hindi na ito nagiging hadlang sa paghinga. Isang taon matapos ang paglilitis, minabuti ni Lina na bisitahin ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ang lumang mansyon ng pamilya Alcantara na ngayon ay nakatalaga ng ibenta ng gobyerno. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay na dati ay naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Walang nararamdaman si Lina, kundi katahimikan. Ang mga dingding na dati ay saksi sa kanyang pag-iyak. Ngayon ay blanko na at walang boses. Sa bawat silid na kanyang pinapasok, tila binabawi niya ang bawat piraso ng kanyang sarili na naiwan niya noon. Dito ako natakot, dito ako nasaktan, at dito rin ako natutong tumayo, bulong ni Lina sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Walang alingaw-ngaw ng takot, tanging ang boses ng isang babaeng siguradong sigurado na sa kanyang landas. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng isang matandang kaibigan, si Attorney Reyes, ang taong naging sandigan niya noong mga panahong walang gustong maniwala sa kanya. Lena, natapos na ang lahat ng papeles. Ang bahay na ito ay ibebenta at ang lahat ng mapagbebentahan ay mapupunta sa foundation. Wala na silang maiiwan na bakas dito. Wika ng abogado. Tumango si Lena. Ang huling yugto ng pagtatali sa nakaraan ay naputol na. Walang nang natitirang utang.
Walang nang natitirang poot. Ang kumpanya ay maayos na. Ang foundation ay lumalago. At ang kanyang pangalan ay hindi na nakakabit sa kahihiyan ng iba, kundi sa inspirasyon ng marami. Sa kanyang pagbaba mula sa mansyon, nakita niya si Julian na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Hindi ito nagtanong kung ano ang ginawa niya sa loob. Alam ni Julian na kailangan ni Lina ng oras para sa kanyang sarili. Sa sandaling sumakay si Lina, humarap siya kay Julian at numiti isang ngiting hindi na kailangang magpanggap. Tapos na, Julian. Handang-handa na akong magsimula ng bago. Hindi na sa ilalim ng anino ng nakaraan, kundi sa ilalim ng liwanag ng kasalukuyan. Wika ni Lina. Pinaandar ni Julian ang sasakyan. Habang papalayo sila, tiningnan ni Lina ang mansyon sa side mirror hanggang sa maglaho ito sa paningin. Wala siyang pagsisisi. Wala siyang hinanakit. Ang tanging dala niya ay ang mga aral na nagpatibay sa kanya. Ang bilog ay sarado na. Ang sakit ay naging lakas. At ang luha ay naging pundasyon ng isang bagong pag-asa. Ngayon, ang mundo ay hindi na isang lugar na dapat katakutan. Ito ay isang malawak na espasyo kung saan siya ay malayang lumipad, malayang magmahal, at malayang maging sino ang gusto niyang maging. Isang tahimik na gabi, habang nag-aayos si Lina ng mga gamit para sa kanyang darating na business trip sa ibang bansa, napadpad ang kanyang kamay sa isang lumang kahon. Sa ilalim ng kanyang kama, ang kahon na naglalaman ng mga alaala mula sa kanyang pagkabata, bago pa man siya pumasok sa mundo ng mga alkantara. Sa loob ng kahon, nakita niya ang isang sulat na isinulat niya para sa kanyang sarili noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ang sulat ay puno ng mga pangarap-pangarap na maging isang babaeng matapang, marunong magmahal, at higit sa lahat, babaeng hindi kailanman papayagang yurakan ang kanyang danggal. Binasa niya ang bawat linya. Sana paglaki ko, maging masaya ako. Sana mahanap ko ang pamilyang magmamahal sa akin ng totoo. Tumulo ang isang solong luha sa pisingi ni Lina. Ngayon, sa edad na nasa rurok na siya ng kanyang tagumpay, natanto niya. Hindi niya kailangang hanapin ang pamilyang iyon. Siya mismo ang bumuo nito sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan, ng mga taong tinutulungan niya sa kanyang foundation, at sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili niyang kapayapaan. Biglang tumunog ang telepono. Ito ay isang tawag mula sa prison warden. Miss Lina, nais ko lang ipaalam sa inyo na si Marcus ay humihingi ng huling pagkakataon na makausap kayo bago siya ilipat sa ibang pasilidad. Hindi siya nagpipilit, ngunit nais lang niyang humingi ng tawad sa personal kahit sa pamamagitan ng salamin ng pagbisita. Sandaling natahimik si Lina. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis sa kaba. Sa halip, ito ay puno ng isang matatag na pagtanggap. Sige po, pupunta ako. Tugon niya. Pagdating sa bilangguan, nakita niya si Marcus sa kabilang panig ng salamin. Ang lalaking dati ay makisig at puno ng tiwala sa sarili ay mukhang matanda na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Lena, salamat sa pagdating. Mahinang wika ni Marcus sa pamamagitan ng intercom. Gusto ko lang sabihin na ang huling liham na ipinadala ko, iyon ang pinakatotoong bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Salamat dahil hindi mo hinayaan ang iyong sarili na maging katulad ko. Tinitigan ni Lina si Marcus. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang sarili ang babaeng lumaban, ang babaeng nasaktan, at ang babaeng nanalo. Marcus, ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa akin, para hindi nakita dala-dala sa bawat hakbang ko. Patawad, hindi dahil sa nagawa mo, kundi dahil sa pagkakamali ko na hayaang mawala ang sarili ko sa ngalan ng pag-ibig. Walang sumbat, walang galit.
tanging ang pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Pagtalikod ni Lina, alam niyang ito na ang huling beses na magtatagpo ang kanilang mga landas. Ang salamin na naghihiwalay sa kanila ay hindi na lang isang pader ng bilangguan ito, ang hangganan sa pagitan ng kanyang nakaraan na puno ng sugat at ng kanyang hinaharap na puno ng liwanag. Paglabas niya ng bilangguan, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi. Ang bawat bituin sa langit ay tila kumikislap para sa kanya. Handang-handa na siya. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa lugar na, at ang kabanata ng kanyang paglalakbay ay handa na para sa huling pahina. Ang umaga ay bumungad na may kasamang malambot na sinag ng araw, tumatago sa bintana ng opisina ni Lina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, walang mga papeles na puno ng gulo, kundi isang larawan ng mga kababaihang tinulungan ng kanyang foundation, mga mukhang puno ng ngiti, puno ng bagong pag-asa. Tapos na ang lahat. Ang bawat sugat ay naghilom na bilang isang matibay na peklat.